AMD Tattoo importante na Katandian maintindihan NG po ng mga Spiritual Pilipino Wonder Boy. dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga, yung isa sa pangalan na magiging hari sa bansang Pilipinas, Spiritual Wonder Boy. Okay? Yung another tawag sa kanya, another name ng Kristo sa Pilipinas, Wonder Boy, Spiritual Wonder Boy. Lalaki po yan, hindi babae, yung Spiritual Wonder Boy. Yung Spiritual Wonder Boy, lalaki po yan. Yan po yung anak ng Diyos. Yan po yung Kristo. Hindi po ordinaryo yung Spiritual Wonder Boy, mga kapatid. Kung mayroong Spiritual Wonder Boy ngayon na nandyan po sa documents na ginagawa ni Presidente Marcos, na mayroon silang documents, mayroon silang Last 12 Testament na nakapangalan po kay Spiritual Wonder Boy, at yung Spiritual Wonder Boy, mayroong pangalan na tao, mayroong present na tao. Hindi po yan. Hindi po yan Spiritual Wonder Boy, mga kapatid. Kung mayroong nagtayo ngayon sa Pilipinas na siya yung Spiritual Wonder Boy, mali po yan, X po yan. Dahil yung Spiritual Wonder Boy, tatawagin siyang Spiritual Wonder Boy kapag may patayo na po yung dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kung sinong tao na makapagtatayo ng gobyerno ng Diyos sa Pilipinas, yun po yung Spiritual Wonder Boy. Hindi po yung nasa dokumento. Dahil yung totoong Spiritual Wonder Boy, walang asawa. Hindi maraming asawa. Walang asawa. Yung Spiritual Wonder Boy. Kung mayroong mga na umaangkin na sila po si Wonder Boy ngayon, angkin lang, pero walang espiritong gumagabay. Maraming sumubok. Sabi nila dahil mayroong account na Spiritual Wonder Boy, kukunin doon sa bangko, doon sa World Bank, kung saan bangko na yun nakalagak, gusto nilang kukunin. Mula 1960s, 1970s, 1980s, 1990s, 2000, existing na yung account na yan. At mayroon ng taong nag-act as Wonder Boy. Pero bakit ngayon hanggang ngayon, bakit wala pang lumabas? Bakit hindi pa napalabas yung account na yan kung sila yung totoong Spiritual Wonder Boy? Yung Spiritual Wonder Boy, code po yan. Code po yan ng Kristo, ng anak ng Diyos. Kung sino makapagtatayo ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas, yun po yung tatawaging Spiritual Wonder Boy. At saka siya po yung magiging tagapagmana ng divine wealth. Dahil siya po yung tagapagmana ng kaharian, siya rin po yung tagapagmana ng divine wealth. Hindi pwede separate. Iba yung implementor ng divine government, iba rin yung ear ng o tagapagmana po ng divine wealth. Hindi po magkahiwalay yan. Iisang tao lang po yan. Kung sino makapagpatayo ng dibino gobyerno sa Pilipinas, yun po yung tatawaging Spiritual Wonder Boy. Walang asawa. Binata po, mga kapatid, yung tatawaging Spiritual Wonder Boy. Hindi po yung maraming asawa. 5, 3, 4, 6, 7. Hindi po ganun. Boy po sila, pero hindi po ganun. Hindi po sila magiging wonder doon sa pagkaraming asawa. Okay? Yung totoong Spiritual Wonder Boy, mga kapatid, yung espiritu ng anak ng Diyos papasok doon sa tao na yan. Kaya siya tatawaging Spiritual Wonder Boy dahil yung mission niya, itayo yung batas ng Diyos, itayo yung gobyerno ng Diyos sa Pilipinas, at saka po ibibigay ng Ama. Dahil anak siya, ibibigay po ng Ama yung kanyang mana, yung divine wealth na maraming claimant dyan na umaangkin na sila po yung Wonder Boy. Basahin nga natin. Galatia chapter 4 verse 1. Ito po yung pagkasabi na ito po yung role ng anak, mga kapatid. Sabi niya. Okay? Verse 1. At nang sila ay nagsasalita pa. Galatia, Acts yung binasa ko eh.
Galatia chapter 4. Basahin natin dito. Galatian. Okay? Ito po, sabi niya. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Dapatwat nasa ilalim ng tagapag-ampon at ng mga tagapagpangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Okay? Sabi niya, basahin natin sa English. Now I say that the heir, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be the Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. There is a time appointed of the Father to that person. Kahit siya po yung tagapagmana, hindi siya hinayaan na kumbaga kailangan pa niya magiging magpailalim, no? Magpakumbaba, tawag nito. Magpa-under, mga kapatid. No, basahin daw natin sa Bisaya para mas maintindihan natin sa aming mga Bisaya itong Galatia kapitulo 4 versikulo 1 at saka 2. Ito po yung mga kapatid. Ang ipasabot ko mao kini, nga ang manununod samtang bata pa siya dili labaw sa kahimtang sa ulipon. Bisan tinuod siya mao ang tag-iya sa tanang kabtangan, hinunua siya ilalom sa mga magtatagad sa mga piniyalan hangtod sa panahon nga gitagal sa amahan. So itong spiritual wonder boy, lalabas po ito siya sa panahon po na itinakda ng Diyos na Ama. Kung mayroong lumabas ngayon, nagpapakilala na sila po ay wonder boy, they are only keepers. Itinalaga lang po sila ng Diyos Ama upang keepers po ng kayamanan, pero hindi po sila yung may-ari. Habang hindi pa panahon na ipalabas yung totoo. Yung umaangkin ngayon na sila lang po yung may-ari ng kayamanan, claimants po, yung signatories, yung mga tawag nito, yung nakapangalan sa kanila, mayroon silang last will of testament. They are keepers, mga kapatid. Kahit isang rim pa yung dokumento niya na nagpapatunay na siya yung wonder boy, hindi pa, mga kapatid, dahil wala pang lumabas na totoong spiritual wonder boy. Lalabas po yan kung sino, dahil siya po yung magpapatupad ng batas ng Diyos, kung sinong gagamitin po ng Diyos, sinong papasukan ng Espiritu ng Diyos na magpatupad po ng batas niya dito sa bansang Pilipinas. Yun po yung spiritual wonder boy, at yun po yung tagapagmana, yun po yung sole signatories ng lahat ng kayamanan. Hindi nakabase po sa mga dokumento ng mga lulo, ng mga apo, hindi po ganon. Nakabase po yan sa instruction ng Espiritu mula sa Diyos Ama na si Jehovah. Hindi po mula doon sa mga lolo, sa mga klaseng mga lolo, mga lola, no, mga mama, mga papa. Wala po, mga kapatid. Nasa Diyos po ang pagbuot. Mayroon pong appointed time kailan ipalabas po ng Diyos. So kung mayroong lumalabas ngayon na sila po yung makakuha ng pira, labas lang. Pero they are only keepers, mga kapatid. Dahil yung totoo ay lalabas po yan pagdating po ng takdang panahon. Sumala sa kabubuton sa Diyos. Kaya lahat ng umangkin na sila po yung spiritual wonder boy, white spiritual boy, hindi po totoo yan. Kahit 70 years old, kahit 80 years old na po yan, sabi niya siya, wala po. Kahit sabihin natin, sabi nila si Marcos po yung spiritual, hindi po. Hindi po si Marcos yung spiritual wonder boy. Siya yung gumawa ng dokumento, pero hindi po siya yun.
Kagaya po kay Jesus ba? Sa panahon po doon sa Israel, sa Old Testament, mayroong prophesied king. Okay? Mayroong prophesied king na darating na maging hari po nila. So nang dumating po yung panahon na yon, lumabas po si Jesus na siya pala yung prophesied na bata na magiging hari sa Israel. Ganon din po sa Pilipinas. Sa document po na ginawa ni Presidente Marcos, mayroong spiritual wonder boy na darating. Dahil yun po yung tagapagmana, pero hindi yung umaangkin na sila na po yun, na sila yung nag-act as spiritual wonder boy. Hindi po. Kahit puntahan niyo pa ako dito, hindi po totoo yan. No? Kahit sabi, idemanda tanin si pastor kay false accusation na wala po mga kapatid. Wala pang totoong spiritual wonder boy ngayon. Wala pang totoong spiritual wonder boy ngayon. Dahil yung totoong spiritual wonder boy, yung implementor ng batas ng Diyos, kaya nga tatawagin siyang wonder boy dahil siya yung magiging magpapatupad sa batas ng Diyos by Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Jesus, yung aking sinasalita sa inyo, hindi ito mula sa akin, kundi mula ito sa aking Ama na nandito sa akin. So yung Espiritu na yan, na nandyan sa katawan ni Wonder Boy, Espiritu ng Ama, mga kapatid. Kaya nga pagdating doon sa World Bank, kung pag-uusapan natin yung withdrawal, yung pag-withdraw ng pera ng account, pagdating doon sa World Bank or saan ba yan? Central Bank ba yan? Kung ikaw yung totoong anak na tagapagmana ng kayamanan na yan, hindi ka na magdala ng sangkatutak na mga dokumento na ilang rim pa or ilang atachikis pa na dokumento na magpapatunay na ikaw. Hindi po, hindi na. Hindi na kailangan. Maniwala kayo sa hindi na kailangan po yan. Kung ikaw yung totoong tagapagmana, yung claimant, yung sole signatory ng kayamanan na yan, yung dadalhin mo doon, yung sarili mo. Magdala ka ng ballpen. Okay? Punta ka doon. Kung ikaw yung totoong anak ng Diyos, punta ka doon dahil yung Ama, yung Diyos Ama, nandoon na, naghintay na doon sa bangko. Nandoon na sa upuan ng manager. Pagdating mo doon, pag alam ng Espiritu, kung noon, yung usapan noon, government to government, ngayon, Spirit to Spirit, Spirit of the Father, and Spirit of the Son. Kung ikaw yung tagapagmana, totoong anak ng Diyos, yung totoong spiritual wonder boy, pagdating mo doon sa bangko, hindi na kailangan pang magpakita kang lahat ng dokumento dahil naghintay sa iyo doon yung iyong Ama. Yung Jehovah, naghintay na sa iyo doon para ibigay na yung mana. Pero kung angkon-angkon lang ka ngayon, wonder boy, makaaron lang, makaperma sa mga kwarta, wala po mga kapatid. Manigulang na lang gid ka. No? Manigulang na lang ka nga, hindi po ganyan yung proseso. Spirit to spirit na ngayon, yung communication, spirit to spirit. Hindi na documents. Yung documents na sinasabi natin, nandoon na yon, ready na yon doon. Pero hindi ikaw yung magdala ng documents para i-present mo doon. Hindi. Yung dalhin mo doon, yung sarili mo, yung presensya mo, yung espiritu mo na bilang anak dahil nandoon na, naghintay na po yung Ama doon sa iyo. Saka na po yung lalabas yung mga totoong documents na nandoon, naghihintay sa iyo. Yan po yung procedure. Hindi po yung procedure dyan na kailangan po ng beneficiary. Magpalista ka dre, brother, sister. Kung dili ka malista, di ka matagaan gid ani, no? Kailangan magpalista ka para makuha natin yung pera doon sa Central Bank dahil for development po ito. No. Scam po 'yan, no? Hindi po 'yan totoo. Pagdating po sa Pilipinas,
Lahat ng Pilipino, beneficiary po, walang listahan ay, walang listing po na ikaw ay beneficiary, kailangan magpalista ka, kailangan magpamember ka. No, hindi po ganyan. Yung totoong beneficiary, peoples of the Philippines, no need ang lista-lista. Kung Pilipino ka, beneficiary ka sa kayamanan ng Diyos dahil para yan sa kanyang mga anak. Pero kung hindi ka totoong wonder boy, hindi ka totoong anak ng Diyos, kailangan mo talagang maghanap ng mangalap ng mga listing, mga member. I-present mo doon na ito yung mga tao, millions of people naghihintay na ng pera na ito, kailangan ipalabas nyo na. Dahil ang mga tao, gutom na, kailangan ng pakainin. Millions ng listahan nandito sa akin, kailangan mo nang ilabas. Central Bank or World Bank yung pera para makakain. Hindi po ganon, mga kapatid. Hindi ganon yung procedure ng Diyos. Kung ikaw yung totoong anak, kung ikaw yung totoong spiritual wonder boy, punta ka doon. Huwag ka na magdala ng sangkatutak na dokumento or touchy case or bodyguard pa dyan. Punta ka doon. Dahil yung inyong ama, yung Diyos Ama na si Jehovah, yung kanyang nandoon na. Siya na yung uupo doon in behalf sa manager na kakausapin mo. Yung manager na kaharap mo, yung espiritu niya, espiritu ng Diyos Ama, na ikaw yung pumunta doon, yung espiritu mo, espiritu ng anak. So yung ama at anak na yung mag-usap. So ibigay pa yan o hindi na? Ibigay na yan dahil ikaw na yung totoong hinihintay. Pero yung nagpatutuo lang, nag-angkon-angkon lang, hindi po mga kapatid. Kahit ilang pang organization, ilan pang dokumento yung hawak mo dyan. Wala. Hindi ganon, mga kapatid. Kaya nga sinasabi dito, magiging kagilagilalas sa ating mga mata. Na ang lahat po ng mga tao, mga Filipino, ma-amaze po sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan ng tao. Ma-amaze yung mga Filipino na ito pala yung gawa ng Diyos, hindi pala ito kayang gawin ng isang tao. Gawa pala ito ng pamaraan pala ito ng Diyos. Magiging kagilagilalas. Hindi po yung maraming pang millions of beneficiaries, i-present mo doon sa bangko. Sabihin mong ito na po yung naghihintay, mga Filipino, gutom na sila. Kailangan na talaga i-release mo na yung pera dahil beneficiary itong hindi po ganun. Hindi po ganun. Kaya nga sabi ko, spirit to spirit na po ngayon yung communication. Espiritu ng anak, espiritu ng ama. Yung espiritu ng ama nandoon na sa bangko. Kung saang bangko ka pupunta, nandoon na po sa bangko yung espiritu ng ama. Ikaw na withdrawer, no? Ikaw na nag-withdraw, ikaw na claimant, hinihintay ka na ng ama. So lahat ng claimant dito ngayon sa Pilipinas, challenge ko sa inyo. Huwag ka na kayo maghanap ng 74 kilos na ginto or ilang kilos. Punta ka na doon. Kung yung pangalan mo nasa bangko na yan, kung Central Bank ba yan, Metro Bank ba yan, BDO ba yan, BPI ba yan, RCBC ba yan na bangko, puntahan mo na doon. Kung ikaw yung totoo dahil gagabayan ka ng espiritu ng ama eh. Sabi, ay, nandito na manager, nandito na yung anak na hinihintay ko. Bigay mo sa kanya yung intended na para sa kanya. Huwag mo nang hanapan ng mga dokumento dahil siya yan. Espiritu niya, espiritu ng anak, espiritu ng Kristo sa kanya. Bigay mo na. Ganon po mga kapatid. Magiging wonderful. It is marvelous in our eyes. Kaya nga sinasabi ni Jehovah Jeremiah chapter 33 verse 3. Verse 3. Call unto me. No? Call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things. Basahin natin. Parang dito tayo magtapos eh. Jeremiah chapter 33 verse 3. Ito po yung sinasabi niya. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay. At mahihirap na hindi mo nangalalaman
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sabi niya, call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things thou which knowest not. Pagdating mo doon sa bangko, tawagin mo yung Diyos Ama. At ipapakita niya sa iyo yung mga kagilagilalas na mga bagay na hindi mo pa nasubukan or nakikita. Ganun po mga kapatid. Hindi ito magic. No? Hindi ito magic, pero ito po yung galaw ng Diyos. Ito po yung galaw ng Espiritu. Kaya nga, marami nagtatanong, imposible man yan, Pastor, ma-implement yung divine government sa Philippines na wala kayong participation sa Congress or sa Senado, sa gabinete, dahil ang gusto nila, kailangan mayroon tayong congressman na magiging i-endorse tayo, mayroon tayong i-endorse na congressman na, ikaw congressman, ikaw yung magiging maglabi ng doon sa Congress na yung divine government implement sa Pilipinas, or senador. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi po ganun yung paraan ng Diyos. Hindi yan kagilagilalas sa ating mga mata. Hindi yan kagilagilalas sa ating mga mata. Kaya nga, palagi nating sinasabi na itong dibino gobyerno sa Pilipinas, yung batas po natin ngayon, 1987 Constitution, yung magiging saligang batas po natin ngayon, yung batas po ng Diyos. Kunti na lang po yung papalitan natin dyan sa 1987. Hindi po natin totally abolish yan. Mayroon lang po tayong ipapalitan dyan. Mayroon tayong papalitan, mayroon tayong idagdag. At yung idagdag po natin, yung 10 kautusan po ng Diyos. Para yung saligang batas po ng Pilipinas, banal na po sa harapan ng Diyos. Para matupad po yung Isaiah chapter 26 verse 9. That when your judgment na nandito na sa lupa, ang mga tao makakaton na sa pagkamatarong. Yun po mga kapatid. Na kung ang balaod sa Diyos, anaan na sa balaod sa Pilipinas, ang tanang Filipino makakaton na sa pagkamatarong. Isaiah chapter 26 verse 9. Kaya mga kapatid, kung sinong uupo dyan, magiging implementer po ng batas ng Diyos. Magiging hari, yun po yung totoong spiritual wonder boy. Hindi po yung mga nag-angkin-angkin ngayon na sila na po. Babae, lalaki, hindi po mga kapatid, hindi po. Wala pang official na spiritual wonder boy ngayon. Wala pa po, wala. Kahit ilang dokumento pa yan. Kahit sabihin pa natin 1946, 1960s, mayroon, you are blah 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 blah. You are hereby declared as spirit. Hindi po ganon. Hindi po ganon yung procedure. Yung totoong spiritual wonder boy, kung sinong nakaupo doon at mag-implement po ng batas ng Diyos, yan po yung totoong spiritual wonder boy. At yan po yung totoong tagapagmana ng kayamanan po ng Diyos. At yan po mga kapatid, yung totoong soul signatories. Hindi po yung maraming sul-sul. No, sul-suler. No? Sul-sul. Sul-sul.